Gusto mo bang mabilis lumaki yung mga alaga mo isda? Pakainin mo sila ng kanin. Etong kanin yung isa sa pinakaunang pagkain na naalala ko nung bata pa ako na pinakain ko sa aking mga alagang isda. Kasi sabi ni mama na ito pakain sa kanila. Kaya yun, binigay ko naman. Kaya napakabilis lumumi ng tubig at palit ng palit tayo. Pero wag kang tumawa, baka nga mas worse pa yung binigay mo sa mga alaga mo isda noon nung bata ka pa. Kaya pa-comment mo naman dyan kung ano yung pinakaunang pagkain na binigay mo sa yung mga alaga isda. Since elementary, nahilig na tayo sa pag-aalaga ng mga hayop at isa na dito yung isda. Sa labas ng school namin, meron dong mga nagpapalaro na pag natamaan mo yung hole or may nabunot ka, pwede kang manalo ng isda. Kaya yun nakuha natin o nadala natin paglaki natin yung hilig natin sa pag-aalaga ng mga isda. Nasingit ko na itong kanin dahil may mga kahabi tayo na nagtatanong kung ano ba yung pagkain na binibigyan natin sa ating mga alagang koi. At naalala ko nung bata pa ako na ito yung isa sa pinakaw na pagkain na binigay ko sa mga alagang isda nung bata pa ako. Kaya ngayon sinasabi ko sa inyo, sa mga bata na nanonood dyan sa video na to, na huwag niyong pakain ng kanin yung mga alaga niyo isda. Para sa atin to, yung sa mga isda ay dapat fish food. Meron tayong iba't ibang brand ng koi food na nasubukan ipakain sa ating mga alaga isda. Merong budget meal, meron ding medyo mahal at depende kasi yan kung ano yung gusto mo mangyari sa iyong mga alaga koi. At ngayon i-share ko sa inyo yung isa sa mga koi food brand na budget meal na nasubukan ko ipakain sa ating mga alagang koi. At ito ay ang porpoise. Ang kagandahan dito, meron na siyang iba't ibang variant, meron siyang growth, color, with germ at saka mix. So makakapili ka talaga kung ano yung gusto mong mangyari sa iyong mga alagang koi. At ang nagustuhan ko pa dito guys ay meron siyang ingredient na garlic. Improve digestion, enhance absorption, and increase immunity. At isa pa sa nagustuhan ko dito ay hindi siya nakakadumi sa tubig. Not sponsored to guys, pero gusto ko lang i-share sa inyo na itong porpoise sa isa sa mga brand na nasubukan natin at sulit sa presyo. Ito yung ginagamit natin ngayon na pang maintenance or daily koi food ng ating mga alagang koi. At okay naman yung result niya. Kita nyo naman yung tubig natin. Yan o. At di naman namamayat yung mga alagang koi natin. Kahit 3 times a day feeding lang tayo. Di tayo nag-groom sa kanila guys. Di natin pina 5 times a day feeding to. Kasi may ino-observe pa din tayo sa kanila. Pero so far 3 times a day feeding nitong porpoise, okay naman yung result sa mga alagang koi natin. Kaya sa mga kahabi natin na nagtatanong kung may budget meal na koi food, eto guys, try nyo yung porpoise. Di siya ganong mahal, tapos sulit din siya sa quality na koi food. Di rin naman tayo mayaman na kaya natin bumili ng mamahaling koi food araw-araw guys. At mag 5 times, 8 times feeding, okay na sana kung nag-grow tayo o nag-grow tayo, kasali tayo sa grow out. Pero ngayon pang maintenance lang natin sa kanila, pwede na tong porpoise na brand. Kita nyo naman itong mga setup natin dito guys. Puro DIY lang yan, mula sa pan natin, trapal pan lang yan, hanggang sa filtration system natin. Yan, mga sirang refrigerator. Pero ayan yung mga alaga isda natin. Yun o. Ayan, tapos yan. Nasa mga 6 inches lang ng dumating yan dito. Pero ngayon, ang laki na nila. Iba-ibang pagkain yung binigay natin sa kanila. At isa itong porpoise na nakatulong sa atin sa pag-aalaga ng mga alagang koi natin na to. Akala ko kasi dati nung nag-umpisa pa lang tayo na mag-alaga ng mga koi na kailangan talaga natin ng napakalaking budget para mapagawa ng mga concrete pan, ng mga concrete na filtration system, mabigay ng mga mamahalin talaga ng mga koi food para lang makapagpalaki ng mga koi. Pero nung nag-aalaga na tayo ng mga koi at nakita natin sa mga kahabi din natin dito na kaya pala talaga siyang gawin, basta alam mo lang yung proseso. Paano ko yan nasabi? Kasi itong nasa likod ko, nakuha lang natin to mga 6 inches lang, kasali siya sa mga grow out. At ngayon napalaki natin siya ng almost 70 cm na ata yung pinakamalaki natin dito na nalagaan. Kaya yun, ang kailangan pala talaga natin gawin is alamin natin yung mga bagay kung paano siya gawin. Kasi yung mga gamit naman natin dito, di naman siya mga mamahalin, di naman to concrete pan. Yung pan nga lang natin dito ay trapal pan lang, trapal lang yung ginamit natin. Naghukay lang tayo dito at inaaralan natin yung gaano kalaki, gaano kadami isda yung pwede ilagay. Tapos yung filtration system natin ay mga sirang refrigerator lang yung gamit natin. Pero napagana natin yung buong system at naging maayos naman yung takbo ng
filtration system natin, yung system ng buong pan natin. Kaya eto, napalaki natin yung mga alaga isda natin dito na yung maliit na 6 inches na palaki natin sa mga almost 70 cm or 70 plus cm. Pero kung may budget ka naman na magpagawa ng concrete pan, mas mabuti, mas maganda yon, mas matibay siya. Pero kung katulad ko na walang budget at budget meal lang yung pag-aalaga ng mga koi, pwede ka nang magsimula sa mga concrete pad na katulad nito at aralin mo yung system. Pag naging maayos na at gamay mo na yung buong system at mayroon kang papagawa ng concrete pad, pwede mo yung gawin. Depende na yun sa diskarte mo, kahabi. Kaya ito, sinishare ko sa inyo yung diskarte ko sa pag-aalaga ng mga koi at effective naman siya kasi yun nga, yung 6 inches na koi, napalaki din natin. Kaya masabi ko na effective din yung sistema na ginagawa natin dito. Pero depende na nga yan sa inyo kung ano yung sistema na gagawin nyo. Basta yung sa atin dito, sinishare ko po sa inyo sa mga kahabi natin dyan para makatulong din po sa inyo. Kasi sa atin dati wala tayong mapagtanungan, wala tayong mga kahabi nung nag-uumpisa pa lang tayo na kapitbahay lang ba natin o kakilala ba natin na makakapagturo sa atin. Nagre-rely lang tayo sa mga videos na katulad nito na ginagawa din ng ibang kahabi natin. Kaya napaka-thankful ako sa mga kahabi natin na napapanood ko sa mga videos na natuturo kasi unti-unti din tayo natuto. Kaya ayun, sinishare ko din po sa inyo yung mga natutunan natin for the past few years na nag-aalaga tayo ng mga koi at gustong gusto ko talaga na magpalaki ng mga koi, ng mga maliliit na gusto ko makita na lumalaki sila. Kaya yun, nagawa naman natin, kaya yun, sinishare ko din sa inyo. Ito yung koi pan natin. Ito yung mga alagang koi natin dito. Ayan po sila. Ayan o, liit lang yan dati. Nasa mga 6 inches lang. Tapos ngayon, ang laki na o. Tapos ang ganda pa. Pati yung dalawang yan. Sa mga magtatanong pala kung ano yung water pump na gamit natin dito, ito ay ang Pereha PB12000. Yan, nasa ilalim o. Ito yung kanyang controller. Nakaset lang siya sa 60 watts. Sa mga magtatanong, meron po siyang 3 modes, 50, 60, 70 watts. So yung una ay 10,000 liters per hour, tapos 11,000 liters per hour, at yung 12,000 liters per hour. Nakaset lang itong pump natin sa 11,000 liter per hour kasi yung pan natin ay nasa mga 4.6 tons. Sinusunod natin yung times 2 ng fan volume natin, kaya yung sinet natin is yung 11,000 liters per hour. Tapos yung katabing pan naman nito, itong naka-elevate natin na pan, ay gamit din natin na pump ay Pereha PDC 4500 LPH, yung mas maliit niya. Ayan. Tapos kita nyo naman yung tubig, ang ganda. Yung filter natin ay yung 2 drum lang na yun, oh. Ayan. Tapos ito yung output ng tubig niya. Ayan, malakas din. Tapos tipid pa sa kuryente. Tapos doon naman sa dulo, meron tayo doon tilapia pan. Alam mo ba kung ano yung sikreto sa isang healthy at malulusog na koi? Kasi ito yung kadalasan tinatanong ng mga kahabi natin. At yung palagi ko lang sinasagot ay alagaan yung tubig. Isa kasi ito sa mga pinaka-importanting bagay na natutunan natin sa mga panahon na nag-alaga tayo ng mga koi. Pag maganda yung water quality nila, di sila nagkakasakit, mabilis silang kumain, matatakaw sila, tapos wala talaga tayo nagiging problema sa kanila. At mas lalo pa silang gumaganda pag maganda yung tubig. Para magkaroon tayo ng magandang tubig, dapat meron tayong tamang filtration system. At sa simula pa lang na pagbuo natin ng pan, dapat alam na natin kung ilang isda yung aalagaan natin. Kasi kahit tama yung filtration system natin, pag crowded yung pan, tayo lang din yung mahihirapan sa maintenance. Kaya bago bumili na isda, dapat gumawa tayo muna ng koi pan at filtration system. At dapat alam natin kung ilang koi yung ilalagay natin sa pan. Sa stocking naman ng pan, depende yan kung ano yung goal mo sa isda. Kaya kung makikita nyo sa atin dito, mga DIY lang yung mga ginagawa natin, kadalasan pa nga galing sa mga recycled materials, at yung mismong pan natin ay trapal pan lang, pero nakakapagpalaki tayo ng mga koi na katulad nito. Madali lang naman yung pag-aalaga ng mga koi, lalo na pag nanonood ka sa mga videos natin. Sineshare ko kasi dito yung lahat ng mga natututunan ko sa pag-aalaga ng mga isda. Kaya kung nakaya kong mag-alaga ng koi at palakihin na katulad nito, makakaya mo rin. Nood-nood ka muna sa mga videos natin, tapos aralin mo. Pag kaya mo na, pwede ka na mag-alaga ng isda. Mas magaan kasi yung pagsisimula mo pag alam mo na yung mga basics. Kung may mga tanong ka, mag-comment ka lang sa comment section at sasagutin natin yan. Kung di naman natin alam, magtatanong tayo sa mga kahabi natin. At dyan sa comment section, may mga kahabi natin dyan na pwede rin sumagot sa mga tanong mo.